Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupit? Short vlog lang mga friends. Gusto ko lang i-acknowledge yung ginawa ni Sir JV dun sa batas ng LTO. So, syempre, isa rin si Sir Senator JV sa mga solid natin na rider sa Senado. So, yun, sinabi niya na bakit nga naman daw yung mga rider ang papanagutin sa mga ganyang usapin. Kung usapan ni aftermarket pipe naman, nakapasa naman daw sa DTI ang mga brands, ang mga manufacturer. So pag may certificate naman daw ng DTI, dapat pasado na, basta hindi lampas ng 99 decibel. So yun, magandang balita siya para sa atin. Ayos yung batas na yun. So pinag-aaralan pa rin naman siguro. May mga tinitingnan pa rin naman siguro silang mga ano. So lagi na lang daw riders yung mga nananagot or naaabala. So this time ang mga manufacturer kukuha na ang mga yan ng DTI para maging legitimate yung kanilang business at tangkilikin ng mga consumer. So kailangan pag may DTI na ang iyong manufacturer ng muffler, di goods na yan. Pero para makasigurado tayo, siguraduhin natin na hindi natin minodify yung ating pipe. Kasi pagka minodify natin yung pipe natin, mahuhuli pa rin tayo kasi modified na yan eh. Hindi na yan aftermarket na sinasabi eh. Modified na yan. Tapos syempre kung gusto nyo ng another layer of certification, kumuha rin kayo ng ng road safety certification sa mga manufacturer ng pipe nyo. Meron naman na sila mga available eh, gaya ng akin, na download ko na. Ipapaprint ko na lang, hindi ko pa siya na ipapaprint eh. Wala na, yun lang naman eh. Kaya yun, pasalamat na lang din tayo kay Sir JB at may nakakaintindi sa atin dun sa part na mambabatas na. Nakaka-frustrate naman talaga eh. Parang salang-sala naman talaga eh. Kaso wala ka namang talagang choice kundi mag-comply. Ganun na nangyayari. Kaya ayun, nabago naman ni Sir JB at maraming salamat po Sir JB. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin bumili ng pipe at wag itong i-modify. Tapos kung gusto nyo, screenshot nyo na rin yung DTI certificate ng inyong manufacturer o supplier ng pipe. Ganun na lang gagawin natin para may ebidensya tayo na pasok sa DTI ang manufacturer ng pipe natin. Marami yan, daming mga nagbabago na sa batas. May nabasa pa ako sa Facebook, nakakaloko, na bawal na raw yung may baso na na shock. Hanip na yan, bawal na lahat. Gara ba nun? Pero siguro hindi naman tunay yun. Most probably hindi tunay yun. Kasi naman, yun nga, isa rin siya sa sa parang pasok din naman sa DTI yung mga ganun. Bakit nyo ipagbabawal? Safe naman yun, di ba? Yung sa mga fully adjustable na shock, kahit yung sa mga scooter, di ba? Sa scooter doble, tapos nakakabit din naman sa, or nakadugtong din naman sa shock yung baso, di ba? Ewan ko ba kung bakit ganun. Ewan ko kung anong naiisip ng mga tao at sinasabi bang bawal na mga ganun. Sa Bacoor yata yun sinasabi nila. Hindi ko naman hindi naman sigurado kung totoo o hindi. Pero most probably siguro hindi naman totoo yun. Pawang chismis lang naman siguro yun. May LTO dito, putol ang tulay. Napara na ako dyan kanina eh. Tinignan lang ang lisensya ko kasi hindi naman maingay ang aking motor. Tapos nakataas ang ating side mirror at may helmet kaming parehas na magkapatid na angkas ko.
Tapos nakaganto pa ako tsinelas, so closed. Di ba? Pasado tayo dyan. So yun mga friends, maikling vlog lang na gusto ko lang i-share. Kasi baka may mga naka-follow dito or naka-subscribe na hindi pa updated dun sa nangyayari. Yun, inilift ng LTO yung batas na kailangan nyo pa ng Certificate of Road Safety. Pero para safe, baka kumuha pa rin kayo. Para sa double ano lang, parang double authentication nga na. Yan, ganyan. So yun mga friends, maraming salamat kung andito ka pa din. At thank you very much sa pagsubaybay sa ating mga vlog. At yan yun, konting panahon na lang, magbabago na yung mga content natin. So yun mga friends, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah. Peace.